Hello, what's up guys? Welcome back to Good Vlog Production. I'm here, Bob. Hello, what's up guys? Welcome back to Good Vlog Production. I'm here, your boy Plan Notif, giving you guys another video reaction video. And this time we're gonna talk about Pangil sa Pangil Pistolero versus Sac Maestro sa Davao. At ilike muna natin yan guys. At shoutout nga pala kay Pistolero. Shoutout din kay Sac Maestro. Shoutout din pala kay Phoebus. At ito nga pala ay requested ni... Hindi naman natin yung nagre-request. Nabusog ako guys. Dami ko kasing kinain eh. Shoutout nga pala kay Tochi Kids dahil siya yung nagpa-react na ito. Tapos, sino pa ba? Ayun lang pala. Okay, so gawin na natin to guys para marami tayong matapos guys. At dami ko kasing ginawa ngayong araw na to. Ganun pa man, maraming salamat sa mga nandito pa rin nakaantabay, nakaabang at walang sawa na sumusuporta sa reaction video natin. Kung bago lang kayo rito, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung hindi niyo naman ma-share, mag-comment na lang kayo, i-like niyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, hindi ko inatake mapaborito yung artist. Kung may masabi man ako hindi maganda, kayo na bahala, magpasensya guys. Lawakan niyo pong unawa niyo kung bata pa kayo, huwag kayo manonood dito guys. Kasi hindi pa kayo ganun ka lalim umunawa o hindi naman kaya yung attention ninyo, meron lang kayong short attention span. Mabilis kayong mainip, mabilis kayong mairita. Tapos madadamay pa ako dahil meron kayong kakulangan sa sarili niyo. Ayoko ng ganun, ayoko ng drama. Ganun pa man guys, salamat sa inyong lahat guys. Bago tayo magsabigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California, man audio engineer at the same time, I'm master of the therapist, I'm an NLP master practitioner, I'm an applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Pangil sa Pangil Pistolero versus Sac Maestro. Tapusin niyo yung video at let's get to it. 40 minutes. Let's go! Sa Pangil! Kakasaka pa pag nagsabayan. Pangil sa Pangil. May karakas sa talastasan. Pangil sa Pangil. Kada tabas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas ng mga naatasan kataas-taasan? Nag-suicide sa Davao na parang nag-free fall sa G-Mall. Wala kang karapatang humingi ng luni, hindi mo siya deserve na makalaban. Totoo lang guys, galing ako ng bar kasi nagkaroon ng parang Halloween party, tapos uminom lang kami saglit. Tapos nang dumiretso kami sa Wingstop, kumain saglit, tapos hindi na ako guys. Busy lang talaga ngayong araw din natin. Makakaasa po kayo na lahat ng suporta po na kailangan po natin ay ibibigay po ng ahon mahirap para po sa Gusto ko talaga sila sa tao. Sama-sama tayong aahon. Ahon mahirap! Sabay-sabay tayong aahon sa hirap. Ahon mahirap. Let's go! Hey! 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 Pangil sa Pangil, Davao City. Bago tayo magsimula, you know the drill! Let's go, Pangil! Let's go! Maraming salamat sa lahat ng Sac aming Maestro mga nagme-memorize. sponsors. PSP Gym, South Gansal. Manila, Kubo International, Ahon Mahirap, Tokyo Grill, 50... I'll be honest, Pistolero is one of my favorite MCs nowadays. After ng laban niya guys, na-impress ako sa kanya talaga. So, pwede kong Tipsy D, eto na yung top 5 ko guys, sa mga nanghingi ng top 5 ko. Tipsy D, top 1. Siguro top 1 ko si Tipsy D. Pangalawa ko siguro si Sinyo. Pangatlo ko siguro si Romano. Pang-apat to si Pistolero. Ayan. Panglima siguro, if ever, si Sac or si Looney. You know. Pero, pwede kong ipasok din si Emsa ito. Sa top 10, hindi mawawala si Emsa, si Shernan, siguro. Diba? Dami magagaling talaga, guys, sa flip top. Parang, makikita mo yung mga nag-shine talaga, guys, eh. Si EJ Power din, nasa top 10 ko na yun. Putsang ayun nga. Ang galing din kasi. Intertake Jewelry, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Villenware, Aperture, Fortuny Advertising. Ginoo sa aking kanan, magpakilala ka! Pwede ko rin ipasok si 6-3 sa top 5 ko eh. Siguro top 5 ko rin si 6-3 pwede kong isama. Simot, gusto kong isama Simot, kaya lang
Paano ko ba? Kung sa pagiging battle MC, pwede kong ilagay si Tipsy D, Sinyo, Six Threat, Mot. Pag technical Pero kung pagbabatayan yung sarili kong napupusuan, kung doon ako sa idea ng subjective na usapin, yung kung ano yung feelings ko na nararamdaman ko sa isang artist, siguro Tipsy D, Sinyo, Romano, Pistolero. Tapos sa panglima siguro pwede kong ilagay si Looney o kaya si Sak, ganun. Pero pag technical na, iba ng usapan yun Number 1 pa rin si Tipsy D. Kasi humor, sorry guys, basta naisip ko lang guys Tuloy natin. Pistolier! On the tribe. At Ginoo, sa aking kaliwa, magpakilala ka. Mindanao, what's poppin'? Maestro, Davao City, Matina Playa, represent. Preparado. I'm very glad na nagbabalik si Sak Maestro at palagi siyang nandyan, active siya. Nabibless yung tenga natin. Hindi yata nare-realize ni Sak Maestro yung ambag niya ngayon Yung naibibigay niya ngayon sa panahon ngayon. Sa panahon na kalamidad, sa panahon na stress yung mga tao, nakakatulong talaga. Nagkasundo silang dalawa. Mauuna ng banat si Sak Maestro. Pangil sa pangil sa na! Hopefully hindi siya ma-choke. Enjoy na natin. Na. Okay. Paus ka na magingay. Successful ang atong okasyon. Palakpakan natin si Boss Phoebus Apollo Samson. Lahat ng mga sponsors, wait a minute, Apollo? Wala ba to sa wanted list? Huling Apollo sa Davao, pinaghahanap ng mga pulis. Okay na? Bayad ko tayo ng buwis? Alright. Nagbayad ng buwis? Sorry. Ina. Umpisa pa lang no? Pero, Pistolero, sigurado mangingibabaw. Siya nakikipwesto pero magiging sementeryo ko na yung Davao. Mahusay si Pistolero, yung talento umapaw. Kaya bilang respeto, naganda akong 3 araw. Kaya kinukall out ako ni Pistol. Lahat na yun ay naging missed call. Statwa ni David nandun sa seawall. You got big balls but your dick small. So delete all your porn history just like the people. Nag-suicide sa Davao na parang nag-free fall sa Gmall. Suicide sa Gmall. Pero joke lang. You've been rickrolled. Si Puko na sulat kagad Sa kada bagkas ni Sak Maestro ng balat, puta na punchline yun. Gago talaga si Puta, nakikita ko yung mga hindi mo naman talaga kailangan kasi isulat lahat, guys Maraming punchline, maraming klase ng punchline. Pero kailangan mo talagang isipin yung punchline talaga na talagang hindi lang basta tatatak, hindi lang basta magmamarka, pero sa tingin mo talaga kayang gumiba ng di ba? Shit. Okay. Pistol. Ang ina na wala talaga Parang sa Gmall. Kaya pistol. Pistol aeroplano na baguhin yung category. Pistol aeroplano. Urine lang sa laboratory. Shit. Hindi pa to. Sige. Okay. Ating balikan nung ako'y naging talunan. Si Disaster may ghostwriter, sila nagsusulatan. Si Lanceta merong airmats.
ako'y pinagtulungan. Pero, ganun daw ang alaas, natatalo lang pag 2-on-1. Siya yung 2-on-1 na naman. Ano to, gaguhan? Binigyan niyo ako pistolero, 2 tao yung katawan. Tingnan niyo naman. Kasi tignan nyo naman. Work from bed. VA na may 10 accounts. Client niya puro British. That's how he gained them extra pounds. Kaya si Carlo Yolo mag-gym. Todo tumbling. After double handspring, sa naong mulanding. Muning naong sa taga-tondo, nagi-combog boxing, nagi-puspus sa kukulamber na himong kuko matching. Oh, pistol. Bili ka ba nag-gym sa PSP Gym? Sa PSP Gym, ikaw ang next endorser? Wala ka nga next, dapat siguro Head and Shoulders. Kasi sa PSP Fitness, naging distorted yung poster. Kasi yung picture mo, yung progress, before. Sorry ah. Before. Putang ina. Kahit... Guys, kung nadidisappoint tayo sa nangyayari kay Sak Maestro is very disappointed on himself right now, dude. I'll be honest with you. Choking in front of battles, bro. Sa mga loob ni Sak Maestro dito, nakakahiya para sa kanya. Kasi, ang pangil sa pangil, yung mga nakakapunta talaga dyan, mga veterano, talagang may pinatunayan eh. So, kung talagang magchuchuka dyan, di lang siya basta nakakahiya, pero kasi yung resume mo, mas dudungisan na naman. Kung nakakahiya para sa atin, nakakainis, mas nakakainis yun para kay Sak Maestro. Siya, nawala. Kasi nakawala siya. Wala kasi ako eh. Before. Sorry, man. Handa ako eh. Hindi, tayo lang. Before. Kailan pas 580 kg ang weight di normal. Okay? Ibang weight di normal. Dapat sa waist disposal. Imo single status dapat i-change og plural kay mura kag mix og clay ug kubal niya kay shape leg oval niya face gihulman pina JB sukal. Kaya ano? Oni zero ahos nga 15 anyos. All white spermia sapatos ang pormahan kay Jimmy Santos. Kalami ni may lambos. Isa na Tagalog. Si Tagalogod sa itlog ni Bulabyog. Sinuryahan na may Tagalog. Nawa ni Taga-Tibalog. Tagalog si mata. Sino ang Bisaya daw yung ribat? Tagalog na ba mong kontra? Face to face may mga libak. Lagong kay ka og liog. Grabe na ka black. Basta lagong og liog, di ba buntis yung lalaki ang anak. Danti gulapi. Tatak. Danti gulapi. Tatak. Pero napansin nyo, that's not within his scope. Siya lang hindi tumatawa, though my shit's quite dope. Kaya anong pakiramdam that when you're with my folks, ikaw lang nasa outside of our inside joke. Okay. Kasi you're a clown. Ang inang yan. Inside joke, clown. Kabuya, just, sige daw, pasabta ko. Di ba rap kayo gamit of language? Yung inon niyo mo masahod pa mo? Pasantod na pa'y lingwahe nga kami rin nakabalo. You're still beneath me, pang pamakan na mo. Ah! Ang pinanawa, yung libante pa. Sino ba? Okay lang? Paano ba? Ayan, paano? Kakasama ng loob yun. Nakakasama ng loob, guys. Kasi, sa tingin ko, meron akong nakikitang pattern kay Sak Maestro. Meron kasi tinatawag na behavioral pattern, guys. Na every time natatalo si Sak Maestro sa laban niya, yung parang nagsulod-sulod na yung kamalasan niya palagi. Tuloy-tuloy na yung ano niya. Parang nahihirapan siyang bumangon ulit guys Hindi ko alam kung bakit ganun. Parang siguro may sakit na perfectionist si Sak Maestro na gusto niya lagi perfect yung gawa niya. At pag nasira yung outcome na yun, parang nahihirapan na siyang bumangon. Kasi pakiramdam niya nasasabotage yung sarili niya. But other than that, sa tingin ko okay lang. Meron talagang chance guys na
Meron kasi mga tao na may stage fright, pero hindi naman sila parang stage fright na pag nasa stage sila nawawala sila. May stage fright din na parang pag nasa stage sila, even though confident sila, yung internal na ano nila, na knowledge nila, katalinuhan nila, biglang nawawala. Kumbaga confidence ka, nasa stage ka, pero biglang yung talino mo, information na meron ka, biglang nag-hold back, nawawala all of a sudden. Hindi ka na stage fright outside, pero internally, parang nawala siya. Parang gano'n. Sayang yun. First round, bigay ko na kay Pistolero kasi bonus na lang yun, guys. Sayang, guys. I'm sorry, Sak Maestro. Wala akong pakisak. Kahit nagbisaya ka pa at kayo lang nakakaintindi, mga brother. Para sa akin, mukha ka lang nangungulit na Thailander. Kainan to, katapat niya daw, 2 tao. Alam mo ba, sabi nung fan doon, medyo pumayat na ako. Pumayat na nga siya. God bless you, bro. Ang ina niya, nakaka-disappoint. Kailangan talaga mag-gym talaga si Pistolero. Pupogi pa siya lalo pag nag-gym siya, tapos gaganda yung niya, yung aura niya, lalo na pag nasa stage. Maganda yan. Yung idol nyo hindi sumulat. Binigay mo sak maestro, yung dumating sak na lobat. Tangina, inihingi ko sak maestro, binigay nyo shabs maestro. Tinawag ka nilang adik sak. Pero wag kang umasang tutularan ko yan. Wala akong pakialam sa bisyo mo, tol. Sa tama mo lang. Tangina mo. Eto, legend. Gusto nyo ba ng revelation? Alam nyo bang majority ng choke performance ni Sak puro main event battle sa Luzon? Wow. Di ba kayo nag-wonder ba't ganun? Sakit Hindi nga ba talaga nagpe-prepare yung idol nyo? O baka may ibang rason? Well, before pandemic, nagsisimula yung flip-top event ng 9 na natapos ng 4. Ganun kasagad yun. So kung 3 na yung main event, Sak, tangina mo, lobat ka na nun, gago. Huwag mo kami lokohin, Sak. Hindi ka magchuchok ng batak, pare. Patunay, laban mo kay Lanceta. Wala ka nang masabi nung round 3, pero yung bibig mo, buka pa rin ang buka. Kitang-kita sa video, ayaw mo na, pero yung panga mo, gusto pa. Yung pisngi, nagmamasil. Yung kagat, humihigpit. Kumukudrado yung muka pag yung ngipin nagdidikit. Siya daw ay smooth as butter. Nak ng puta, lupit. Kaya pala smooth as butter kasi mukha kang tasty bread. Kagatin ko pang amoy. Yung linya niyang LA to New Zealand, kung napanood nyo, pilit niyang pinareplay. Tumawid daw siya from LA to NC. Ano daw yung ETA? Tapos nung hindi na-gets ng crowd, Cebu Pacific ang delay. What the fuck is up with that? LA to NC, ETA, Lanceta. Okay, gets ko yung gimmick. Ang pinagtataka ko, from Los Angeles to New Zealand, iniintay mo Cebu Pacific? Di ba? Tapos nung hindi kinagat ng tao, ikaw pa nagalit, Chong? Kahit mag-intay tayo ng matagal, Sak, hindi talaga lalanding yun. Tangina, malayo ka pa sa eroplano mo. Ganyan ka ka-advance, pare. Mga bara mo nagpapatunay, Sak. Sobra ka na sa biyahe. Kailan to, pag palong-palo, feeling MMA fighter pag sumet up. Boss B, kala ko ba pang UFC? Ba't may UFC banana ketchup? Tangina, sa kalagitnaan ng laban, bigla-bigla ka nag-crave ng sausawan. Tanginang trip yon. UFC banana ketchup. Ang deep nun. Basta na lang may maibuga. Tangina mo, Sak, bisyo pa. Naghahanap ng sasawsawan kasi yung utak na prito na. Bars. Diba? Palakpakan muna tayo. 3 beses na dapat to kinasa sa flip top.
3 beses din akong inatrasan nito. Tapos nung nalaman mong home court, biglang palag, lupit ng loading yung Chumempo. 2 beses siyang umatras sa Luzon, isa sa gubat. O Diyos ko naman, maestro, sa kakaatras mong hayop ka, nakarating na ako sa inyo. Men, alam ko, hero nyo to. Alam ko rin, hindi kayo bias. Pero alam nyo bang majority ng most high performance ni Zach nangyayari lang sa Mindanao at Visayas? Oras na sumigaw siya ng, "What's up? It's my home! It's my people!" Sabay magre-reference ng sikat na Bisaya. Kagalang-galang na Duterte, Scotty Thompson, Dondon Antiveros, Karinsita. Pag kailangan mo na magpatawa, Manny Pacquiao, Aling Junisha. O kaya i-open up yung Bisakul, Baduy, lahat Bisaya discrimination sa Maynila dahil bugso ng inyong damdamin ay bugso ng kanyang kita. Don't get me wrong. Alam ko nag-e-exist yung Bisaya discrimination sa labas nito. Hindi na kailangan gamiting paniklab. Pero bilang fan, discrimination, profanity, insulto, lahat yan nature ng battle rap. Kung ano yung sinabi sa'yo, para sa'yo lang yon. Hindi mo kailangan ipasa yung pasakit. Impis ipaliwanag mo kung bakit ikaw pa yung nag-uudyok magalit. Sa pagtalino ng mga yan, ikaw pa bumabalakid kasi pag di na umiikot yung fan, di mo na sila magagamit. Lagi niyang sumbat, Talako Mindanao. Saan man siya mapatakbo. Kaya kahit wala na siyang magandang inuuwi dito, siging tanggap lang kayo. Kung feeling mo, hindi mo naramdam yung lupa, hindi dahil sa mataas na yung nata mo. Tumingin ka sa babasak, sila na lang yung nagbubuhat sa'yo. Medyo may kasakitan yun, ha? Diba? Oras na hindi ito mag-choke, finish na. Yung mga fans mong nag-pray, natupad na yung dalangin. Hindi na para suriin yung pilit na rhyme scheme, patuloy lang kayong mahuhumaling. Kaya wag kang umastang may galit sa mga unggoy na pasabit-sabit sa baging. Kung sa mga kamay mo din nanggaling yung kinakain nilang saging. Humingi ka ng magaan na laban. Ako naman tong masunurin. Wala akong pake kahit sa Facebook, garapalan mo ako kung gaguhin. Wala rin akong pake kahit hindi mo irespeto yung laban at yung paghahanda tarantaduhin. Sak, re-respetuhin lang kita hanggang sa di ka na nila kayang respetuhin. Kasi guys, yung pag-prepare mo sa sa kalaban mo, pagrespeto mo din talaga yung guys. Kaya sinasabi nila na parang pre-style lang ka lang. Guys, importante talaga na mag-prepare ka kasi hindi lang siya nakakabastos sa kalaban mo, kundi nakakabastos din sa fans, pati sa mga staff ng mismong event. Kasi dinala ka dyan nag-ambag sila sa'yo, pre-nomote ka nila, nag-invest sila sa'yo, yung mga fans nag-invest, tas ipapahiya mo lang yung sarili mo. Diba? Malaking bagay din yung sinabi doon ni Pistolero. Ang laking bagay nun, guys. Tuloy natin. Sak maestro. First round, Pistolero. Yung fans lang daw, pinapaikot hanggang di na magamit. Ikaw, kahit exceptional yung talent, di mo ma-reach yung bigger market. Alam niyo ba kung bakit? Pangit. Pangit ka, men. Di kita nilalait. No, hindi ko siya nilalait. I'm just stating facts. Pwede kang tubero but that face ain't made for rap. Diba? Lumalakas sa kanya mga bara every time we play it back, but it wouldn't change the fact that your fucking face is whack. Pero hanggang doon na rin, hindi nilalait. Fucking face is whack. Tapos sinabi niya na yun, saging. Pinapakain ng saging at bagging. Alam mo na contribute mo sa rap? Pag-squatting. Natalo pa sa ribat, di ba? Tapos, tapos si Pistolero, estilo neto. Alam. Nalaman ko ang agenda at motibo. Agenda at motibo. Nag-invest ng ilang libo pang lisensya at rehisto, nag-record siya ng video doon sa may EDSA. Ganun talaga pag nakahawak ng cellphone ng Nitibo. Para makakonect siya kay Phoebus, tapos, imbis mag-invest sa crypto, sa mga lesbian aktibo pa yung sexual libido ng Iglesia ni Cristo, siya nagbenta ng dildo. Di ba ako, di daw ako kaya respetuin? Ikaw di kita kaya respetuin.
Nagbibenta ka ng dildo, tinitake advantage mo yung mga tomboy na nangangarap magka-otin. Diba? Ano pangalan ng business mo? Sex Pistols? The Sex Pistols? Pero, dildo ay gabulto. Lahat ng tomboy sa tundo ay napatamod mo. Yan si Chris Cañares, alias Dildong Dantes. He circumcises all the silicone carnage. At yung mga dildo na may LED light when it's in your talibs, umiilaw na parang espada lang ni Bilbo Baggins. Pero, it's not a big deal though. With my consignments, sabay siya naningil. Sa real jokes, sa got bars, pati na rin sa meet and chill. Si Boss P pa yung nagpa-feel ng thrill sa iyong tinggil. Binabarena ka sa puwet, sabay, you know the fucking drill. But on the real, pinestilo, hahanap ng butas. Rektahan. Ako stilo ko, ikaw tinitira ko, pero lahat sila tinatamaan. Di ba? Nagre-research sa iyong kalaban, naghanap ng kanilang kahinaan. Ako giant asteroid, binubutas ko pang kalahatan. Pistol nga, ganyan siya, hila pababa. Para bang halige, alam mo yan, taba ng talangka. Hindi naman mali, pero pinagmukha mong masama. Saktong pistol, binubutasan lahat ng tamang nagawa. Lahat ng tamang nagawa. Tinitignan mo pa lang yung buto. Ako, kinakain ko na yung ubas. Ginawa mo na siyang wine, ako, nasa pang-apat na akong prutas. Diba? Habang tinitignan mo yung sakit na hanap ko na ang lunas, sinarap ko siya ngayon sa tuwing dumarating si bukas. Kasi kapag hanap mo ng butas, yan yung research sa mga lumang litrato, you're still looking at the past dahil takot ka sa pagbabago. At dahil sa inyong trabaho, nakita ko kay Christian Carlo, tanging butas na nasa iyo ay ang buo mong pagkatao. Kaya, gago. Gago. Hanap ng butas, ayun. Nawala kasi si Zack Maestro, yung charisma niya, yung intensity, nawala na rin yung ano niya, yung idea na convincing na idea na kay Zack Maestro, nawala na lahat. Bumagsak si Zack Maestro first and second round. Landslide na to guys, pistolero, obvious naman yan. Sa kakahanap mo ng butas para magamit mo pang angle, napasok mo rin yung butas na may light sa end ng tunnel. Pistol upon pistol. Mirror match yung battle. At huling nakita mo ay butas nitong barrel. Kaya sabihin mo man, natapos na to. Ay magkano pusta mo? Round 2 pa lang, pero alam mo lang, tapos na to. So ano pa ba? Mag-split pa ba ako? Laos na to? Okay. Sige, round 2 mo naman. Baka tumagos yan mo. Sayang yung ano ni Zack Maestro. Nawala na dahil nawala na yung kumpiyansa niya. Tapos yung kumpiyansa niya dahil sa nangyari na hindi niya na ma-deliver ng maayos. Hindi na siya convincing, lahat na drug na talaga. So, I'm very sad. Sobrang sad ako sa nangyari. It's very sad na, you know. Kasi ang daming fans ni Zack Maestro. We're always hoping na makakuha niya yung binigay niya tulad ng laban nila ni Zaki. Sayang. Magaling pa naman si Pistolero, hindi niya nabigyan ng laban. Kaya, hindi, sayang talaga guys. Kahit ako na-disappoint. Ano bang nangyayari kay Zack Maestro din? Kailangan niya siguro kumain ng mga masusustansyang pagkain. Yeah, sana meron siyang supportang nakukuha palagi. Pagdasal ko nga si Zack Maestro para mas lalo siyang kasi siguro na busy siya, na stress. Marami talagang kalaban pag artist guys. Ako nga hindi ako makagawa ng kanta sa sobrang busy guys eh. Diba? Yun pa kayang nagpe-prepare ka para sa laban talaga at haharap ka sa madla. Ang hirap talaga nun guys. Tuloy natin. Pistolero. Alam niyo pare, Tinalo ni Pistol si Zack. Stop. Napanood niyo yung laban nila ni Shernan? Napanood niyo yung laban nila ni Shernan? Sabi niya doon, barok ako mag-English. Diba? So what? Bakit ka nag-iinaso? Habang tinatawanan mo ko, gumagawa ko ng history king ina mo.
Itong tinawag mong barok, ilang taong nag-amok, hanggang ngayon nananatiling ganto. Isipin nyo yon, kinailangan nyo pang magtawag ng tagagubat para lang mapatigil ako. Tangina, namumuna ng salita, ikaw nga kung ano yung pinagsasasabi mo kay Saki. Tinapakan niya daw yung ulo hanggang maging sobrang bloody. Na parang ayaw mag-start nung wasak na Kawasaki. Kiningin mo, wasak na nga, ini-start mo pa. Tamang kickstart ka din eh, no? Di ba? Kung basagin ko kaya tama mo, tol, na mga galawan kong pang Bruce Lee, tipong kukurutin kita sa utong, tas pipilitin kita mag-multi. Ipipihit ng ipipihit hanggang sa magtititilitong pusi na parang na-stuck yung susian ng bagong bili kong Rusi. Ganun ba yun? Talaga nabalin si Sak doon, guys. Yeah, shit, nakuha yung formula niya. Hiningin ng mekaniko bars. Kaya nakakamay talyer, ayop niya eh. Hindi pa masyado. Photoshoot ng PSP ka po, sabi nilang seta ang baho. Good mood pumasok si Boss P. Pagpasok, niyakap niya. Pagsingot ni Boss P, sagpangan na. Tanginan to, iniiwasan ni Boss P. Siya naman todo dikit pa. Bobula-bulahin si P. Boss, tapos sa huli, hihirit siya. Boss, history tong ginagawa natin. Ending, bumagsak sa TF niya. Sak na, may istro pa. Sip-sip na sip-sip pa. Di ba? Magre-retiro na dapat. Pero nakailang battle ka pa dito, Gar. Para dumami, maipundar. Ito yung perfect example ng ginalingan tapos na regular. Tamad niya daw si Sixth Thread. Sabot niya daw si Sixth Thread, Nikki, Grega, Tats, Marshall. Sigurado ka ba? Sa mga binanggit, si Tats at Marshall lang yung katunog mo, tinatarantado mo pa. Si Tats, nagretiro man, naging mahusay na artist at producer, sa ibang dako nag-ingay. Habang yung preparadong Marshall, sigurado ako kaya kang iwanan na pilay. Sila yung mga graduate sa klase mong malapit na mapagod mag-intay. Yung flowers na dapat sa'yo pa nanggaling, ako pa nagbigay. Si Grega, nanlalamon sa pananagalog, estilong ni minsan hindi mo napagana. Si Nikki, mahusay na komedyante, alam natin na hindi niya yan kaya. Si Nikki malakas. Klarong sinuni at hindi ikaw yung minsan niyang nagaya. Dalawa lang yan. Inaangking mong anak yung nakikita mong masagana o sadyang malungkot lang yung pagtanda niya dahil karamihan sa mga nanunumbat yung mga walang-wala na. Pero may round 3 pa. Siguro dapat ko na munang itigil sa puntong to. Mamaya na natin paluhain yung mga mata mong namumugto. Kung bara mo one size fits all, puro generic, totoo. Pues lahat ng lalabas sa pistol, sukat lang para sa ulo mo. Wala na landslide si Sak Maestro, guys. I'm sorry, guys, ha. Sa mga, ako, big fan ako ni Sak Maestro, but we can't lie, guys. Ako, tapat lang talaga ako sa laban na to. At ako, kahit ano pang gawin talaga natin, guys, kailangan mabigyan mo ng justice yung verso na prepare mo. At sa this time around, nakuha ni Pistolero. 1 and 2 landslide. Third round, bonus na lang. Ito siguro yung pinaka mahinang laban ni Sak Maestro. Sa PSP pa nang galing. I mean, pasensya na kay Sir Pibus dyan. Putsang ina. Ay, sayang din. Na-disappoint ako, guys, sobra. Kasi I'm looking forward kay Sak Maestro talaga eh. Ang daming naglo-look forward kay Sak Maestro. And then, nakakainis para sa kanya na alam niya na marami siyang fanbase. Marami naghihintay sa kanya, tapos madi-disappoint niya lang. Isipin ninyo ng after ng laban na to, nakakahiya yun para sa sarili niya na hindi niya alam anong gagawin niya. Kasi nasa video na naman, guys. Nasa video na naman yun. Kaya kailangan niya talaga, sa tingin ko,
ang pinaka-importante siguro kay Sak Maestro, itigil niya yung mga extracurricular activities niya at mag-focus siya rito. Kung magpo-focus, guys, eto, bibigyan ko kayo, guys, ng... Ako magsasalita ako bilang therapist ngayon, guys. Pag nag-focus si Sak Maestro dito sa battle rap, tinanggal niya yung ibang career niya, meron lang siyang work. Pag uwi niya sa bahay, kakain lang siya, magsusulat, gagawa ng kanta, tatrabaho sa umaga, pag uwi sa bahay, pamilya, trabaho, wala nang extracurricular activities, pamilya, trabaho, at yan lang talaga, guys. I'll be honest with you. Tanggalin pa yung ano niya, yung vision niya. In 1.5 year, Sak Maestro will be the best MC sa buong Pilipinas. Battle MC. Because he deserves it. Ang laki ng potential niya, tapos hindi niya lang nakikita yung purpose niya ngayon. Hindi niya nakikita yung end goal niya. Kasi hindi pa malinaw sa kanya, parang pakiramdam niya na nakuha niya na yung pagiging legendary. Well, I'm telling you, Sak, hindi mo pa nakukuha yung legacy na para sa'yo. Kailangan mo talagang burahin yung pangalan ni Looney. Burahin yung pangalan ng Sixth Threat. Burahin yung pangalan ni Mot. Ang dami mong kailangan burahin. Burahin yung pangalan ni Tipsy. Burahin yung pangalan ni Sinyo. At once na bura mo yon at nakain mo yung buong 3GS, guys, I'll be honest, Sak Maestro will be the best MC sa buong Pilipinas in 1.5 year or top 2 years. Basta mag-focus na kada laban niya, guys. Kasi yung kada laban niya na pinapakita niya, magmamarka yun, guys. Magmamarka. Isipin niyo, kung matalo siya dito, it's obvious naman natalo siya rito. Sa susunod ng mga laban niya, lagi niyang gagalingan. At kung nakikinig sa akin si Sak Maestro, ma-appreciate niya, makita niya. Kailangan lang talaga na magpupush sa kanya na, Sak, you have this. You got this. Hindi ko alam kung bakit hindi niya ma-straight yung utak niya na mag-focus lang siya doon sa biyayang binigay sa kanya ng Diyos at i-flourish niya. Diba? Yun lang talaga yun, guys, eh. Minsan kasi hindi natin nakikita yung purpose natin until may magsabi sa atin at magpalinaw sa utak natin na yun talaga yung purpose mo, wala nang iba. Diba? Diyan ka nakilala, eh. Ba't ka hihinto? Bakit ka ayaw? Bakit mo tatalikuran? Bakit ka magliligaw ng landas? Ayan yung para sa'yo. Kasi yan yung binigay sa'yo ng Diyos. Diba? Sa unang banat mo versus 0 hour, nagbigay ka na napakagandang outcome. Tapos pagdating dito, parang nagkakalat lang si Sax. Hindi yun, parang hindi siya yun. Diba? May something talaga. Ano man yun, kailangan niya mag-focus dito. At kung nakikinig sa akin si Sax, pag nag-focus ka dito, tanggalin mo yung extracurricular activities, makinig ka palagi ng music, makinig ka palagi ng instrumental beats, magkaroon ka ng 10 kwaderno, punuin mo yun, doon ka lang magsulat, mag-focus ka doon. May kasabihan nga kaming mga therapist, eh. Pag ang isang tao nag-practice ng isang skill sa loob ng 5 taon, araw-araw, sa isang lugar na, kung wala sa Pilipinas, sa buong Manila, ikaw, nagpa-practice ka mag-drawing, sa loob ng 5 taon, diyan sa lugar ninyo, ikaw ang pinakamagaling mag-drawing dyan. At ganun din yun. Kung nandito ka sa PSP at nandun ka sa flip top, buong 5 taon yan lang inaral mo. Wala ka na, nagkulong ka lang sa kwarto mo, yan lang yung ginagawa mo. Ginawa mong religious na gawin lang niya, mag-focus ka lang dyan. Putsang ina. Di ba? Para ka ng para ka ng yung mga philosopher sa nung unang panahon. Kasi yung mga philosopher dati, talagang dyan lang talaga sila. Nakakulong lang talaga sila sa bahay nila, nagsusulat lang sila. Nakatingin lang sila sa bintana, tapos ina-analyze ang mundo. Ganon din lahat ng mga Buddha, eh. Lahat ng mga naghahanap ng enlightenment, lahat ng mga mga monk, nakatingin lang sila sa ulap, nakatingin lang sila sa kalangitan, sa gubat. Tapos ina-analyze lang nila yung mundo. Yan. Pag makita tayo ni Sak Maestro yung purpose niya, guys, I'll be honest with you. Tatatak ang pangalan niya. I mean, nakatatak na yung pangalan niya ngayon, pero laging natatabunan, eh. Kasi every single day, guys, tandaan ninyo, every day may nag-18 years old. Every day may nagto-20 years old. Every day may nagto-21 years old. At every day may nagiging rapper. Diba? Every day may nai-inspired na gustong maging magaling na rap artist.
Guys. Si ano nga, 21 Savage, guys. Hindi naman yun rapper talaga. Nanonood lang siya ng mga rapper sa music video nung umaattend siya. Tapos nung nakita niya kung gaano kadali lang pala maging sikat na rapper, nanonood lang siya nung nasama siya sa isang music video. Sabi niya, kaya kong gawin to. Madali lang to. Tapos yun, tignan mo si 21 Savage, guys. Sikat na. Yun yung history niya Wala, nanonood lang siya. Tapos tinitignan niya, sabi niya, dali lang naman ito. Kakanta ka lang, guys. Magsusulat ka lang, magra-rap ka lang, magpe-perform ka lang. Guys, isipin mo yung mga tao na nagtatrabaho sa kuweba, nakipag-shake hand doon kay kamatayan, gagawin sa mga barena, guys. Tapos, nilalagyan nila ng mga kahoy-kahoy yung taas ng mga kuweba para hindi bumagsak sa kanila yung mga bato-bato, mga buhangin, guys. Yung mga nag-aano sa oil rig, guys. Mga nakahubad. Tsaka nakipagbunong braso sa dagat. Ginaganon yung mga oil, guys. Yung mga nagtatrabaho na construction worker, nagbubuhat ng mga... Tapos eto, magsusulat ka lang. Guys, imagine ninyo, guys. Nagsusulat ka lang. Yung mga construction worker, may hawak na maso. Naggaganon-ganon. Naggaganyan-ganyan ng mga tawag dito. Kung ano-ano mga bloke, guys. Isipin ninyo. Isipin nyo yan, guys. Diba? Tuloy natin. Sorry guys, napakwento ko guys. Pasensyahan nyo na. Nakalimutan ko tayo na round 1 Galing. Pistolero. Sayang. Fishbolero. Hindi. Si Shane sabi nun. Sige, seryosohin natin. Mura po. Okay, seryosohin natin yung topic. Parang nanonood lang tayo ng National Geographic. Ito si Pistolarius Battlerapithecus caniaris, also known as the pangit cat. Very fat, always battle wrapped in his habitat. Makikita mo siya sa filthy slums of the national motherfucking capital region. He is known as the lowest form of animal. The lowest form of animal, the cousin of the Hydrocephalus. Ang ginakaon perme, beef pares ug extra juice kay walay vegetables ug walay sariwang fruits. Ang isda lang sa Metro Manila puro tilapia ug bangus, mga galunggong. Ito yan. Kaya nga nanghihina. Nung minipis na yung kandila, di ba? Kahit na puro mantika. Hindi mo naman sabihin pero sa akin naiita. Kaya pala humihina. Kasi hindi lang pagkain, pati yung hangin, hindi sariwa. Tuloy yung crowd sa nagiging lazy na sa Metro Manila. Sa lahat ng rapper na naging artista, karir mo lang naging malabo. Pero sorry tol, alam ko na naglaho na yung role mo sa Batang Quiapo. Binatay ka agad, no? Pero kahit mag-ensayo ka na gusto. Bakit yung PSP hindi mo nadala sa Tondo? Kiniklaim ko ba sila 6 Threat? Si 6 Threat? Sinabi ko yun? Gagin, di Sinabi ko lang. Sinabi ko lang si Marshall at si Tats. Tats na parang ngayon Pero, galing sa Tondo. Paul, di ko naman dinidis lahat ng yung pinagsikapan. Pero nung kaya katal sa inyong laban, bakit? Alam kong dalawa kayong may kasalanan. Tinitira ka niya dahil kay sadlak pa rin kayo daw sa kahirapan. Pero wag mo naman isisi yung mga tao pinanganak bilang mayaman. Dapat mong isipin kung paano nila yung pangalagaan. Siya, nawala kasi sa round 1. I understand. Wala ng confidence. Tandaan niyo yung pangalagaan. Sige. Lahat ng mga angle niyo, nakakaumay. Di naman, magbigay ka sa akin ng flowers, di naman ako nanghihingi na bigyan mo ako ng pugay. Pero isa ako sa mga alumni. At sinasabi mo, galing lang sa Shabu ang aking husay, advantage ba yung bagay na nakakasira naman ng buhay? Di ba? Hindi. Di advantage yun, binibigyan ko kayo ng partida. Dahil habang kayo'y sobrang gigil, ako naman nagpakalulong. Sarili ko'y, at ang katawan ko'y sinisingil. Kailangan ko pa magdroga at dahan-dahan kinikitil mo sa akin na aking buhay para lang tayo magsinglibel. Okay. Hindi ko naman pinagyayabang ang aking mga achievements. Maganda yung idea na yun Sayang kung na-deliver ni Sak Maestro ng maayos yun. May substance yun. Kasi ang sinasabi niya rito, kailangan ko pang sirain yung buhay ko para lang makalibel sa inyo.
Kasi yung antas ko masyadong mataas. Yun yung sinasabi niya. Magandang way yan para establish niya yung value niya sa ibang artist. But sayang yung delivery. Pero mas success na measure mo ba yan sa level of convenience? Puta rin nga. Nahiya ka lang naman kasi kaya mo pinupuna. You hate what you lack, pinupuna mo lang sa akin na hindi mo na-experience. Pero man, magbubuhat na lang ako ng bangko. Pati ako maupo may tahanan ako na itayo. Yeah. Makipagsapaan ako sa violente niyong mundo. Di nga lang ako nagkampiyon, ginulpe ko ng gusto. Ginulpe ako ng gusto. Pero yun nga, sariling lupa't bahay, sa uli yung binuo. Malaboxing nga raw kasi merong inuwi na titulo. Pero tol, lagi kang... Kaya kanina, sana ikamay na ako yung pagsabihan pero lahat ng yun ay pagpapaliban. Kinausap kita bilang pistol, kinakausap kita bilang Christian. Lagi kang welcome sa Davao. Salamat. Ay, Bago simulan tong round 3 ko, ano man lalabas dito, nasulat ko na to bago pa kami nagkaroon ng mga pag-uusap. So, mabuting tao to sa akin si Zach, no? Pero, 3GS. Pansin nyo ba? Yan yung angulo niyang madalas mapakinabangan. Kahit hindi 3GS yung kalaban, 3GS yung angle para may automatic na palakpakan. Di nyo napapansin? Yan yung mga sinusulat niya, Repa. 3GS na squatting na agad pag medyo kinakapos, punyeta. Kala ko ba mahusay na rapper at advance yung mga pyesa, bakit 3G pa din yung ginagamit mo para kumonekta? Diba? 3G. Ayaw mo na sa flip top, puro 3GS 3G, na sa poster, kaya medyo tinatamad ka na doon. Sak, may 4 na squatting ngayon sa line-up. Parang ang sipag mo ngayon. Diba? Panira daw kami sa kultura. Yan yung madalas niyang sabihin. Pero yung tropa mong nagsama ng mama, nagawa mo pang purihin. kailangan talaga binabadibag na ni Pistolero yan. Kailangan mas intense siya dito. As a respect din kay Sa. Kasi pakiramdam ko parang relax na lang din si Pistolero kasi alam niya panalo siya. Kung ako yan, as a respect kay Sa, talagang ibabadibag ko siya ng sobra. 3GS, salot! Sinisira nyo yung sining, pero okay lang nung yung battle, ginawa nyong PTA meeting. Di ba? Sa likod ng... Di ba? Sa likod ng J-Back versus Mot, caught on cam Karepa. Kung paano mo minamanipula yung crowd para si Tomas maitsipwera. Pero dinidiin kaming madaya at nang mamanipula ng eksena. Pero mukha niya yung lumabas nung nilatag yung ebidensya. Diba? Ginagamit mo yung katayuan mo para imanipula yung laban at sarili mong tao. Galit ka sa bumababoy ng sining habang kumukonsinti ng pagiging desperado. That means, yung hatred mo sa amin ay for the hype lang at yun ang klaro. Dahil lahat ng rason mo para magalit sa amin, yun din yung ginagawa mo. Galit ka nga ba sa mga bara-barang nakikitagay sa eksena? O di mo lang kayang makitang malasing yung mga di mo kasama sa lamesa? Diba? Kung di mo kayang makita, Sak, pumikit ka. Hindi yung puro kapasaring. Di namin kasalanang nag-aksaya ka ng panahon at yung tagay na pa sa amin. Hindi kami nagdamot ng papuri nung ikaw ang nagahari. Lumingon ka ng iyong mawaring, nirespeto namin yung prime mo. Di mo lang kayang respetuhin yung prime namin. Ganun lang kasimple yun. Maganda yung sinabi ni Pistolero, but every year is a prime. Basta magsipag lang talaga kayo. Every year is a prime. Eminem is always in his prime. Kasi ng mga panahon na nagre-release din siya, pili lang talaga yung... Katulad ng panahon namin, guys, yung si Eminem, mga panahon namin ang pinakamahirap na hip-hop scene. Hindi yung idea na hip-hop na poor, pero hirap na ang dami mong kasabayang magagaling. Kasi si Eminem, kasabay niya si Lil Wayne, kasabay niya 50 Cent, kasabay niya Jay-Z, Nas. You know, ang daming magagaling na kasabayan sa panahon ngayon, guys. Parang pili lang talaga yung mga aktibong gumagawa talaga ng mga musikang magaganda talaga eh. 'Di ba? Katulad niyan sa
sa grupo ng Donggalo, merong Salbakuta, PF Pro, 'di ba? Tapos meron tayong Ex-Battalion, meron din tayong Almost. Tapos si Looney bihira lang din. Active din naman si Glock 9. Sino pa ba? Bugoy na Koy. Pero makita niya parang pili lang talaga din talaga. Mabibilang nyo lang talaga. Yung iba dahil lang siguro sa hype. Pero kung talagang sisipagan mo bilang artist, makita mo na pili lang yung talagang kaya mong ikompetensya talaga sa rap industry ng Pilipinas. You know? May mga dimension lang talaga na hindi mo kayang hawakan. Tulad nung kung saan nagahari si Kuya Drew, 'di ba? Parang ang hirap puntahan nun eh, yung dimension na yon na parang yung mga kliyente mo talaga mga bigatin, yung mga performance mo mabigat din. Pero kung usaping YouTube lang, social media, mayroon kang pag-asa talaga. At hopefully makuha mo bilang kung kinakausap ko yung ibang mga artist dito, wag kayong mahihiya at matatakot na magpundar, mag-invest talaga sa musika ninyo. Kasi pili lang yung talagang pwede ninyo talagang makapagsabayan talaga eh. 'Di ba? Maraming magagaling na artist ngayon pero kung gagalingan mo talaga at palagi ka naglalabas weekly, ma-appreciate ka ng tao. Yun yung nakikita ko na sa tingin ko, you know. Tulad niyan sila Sixth Threat, yung 3 digits, naglalabas din talaga sila. May mga artist din talaga na naglalabas din talaga, guys. So, hopefully, maging inspirasyon na sinasabi ko sa inyo, pili lang. Yung mga artist ngayon na talagang active ngayon sa social media at hindi huli ang lahat para maglabas kayo ng musika na para sa inyo. At malay ninyo, sumikat kayo tulad ng iba talaga. At hiling ko na sumikat kayo. Hindi ko haharangan yung pagsikat ninyo. May mga tao kasi na gine-gatekeep kayo, gine-gatekeep. Ayaw kayong i-share, ayaw kayong i-collab kasi natatakot sila na baka masapawan nyo sila. Ako, guys, putsang ina, makipag-collab kayo kahit kanino, guys. I don't give a shit. Bakit? Kasi pag para sa inyo, guys, walang makakaharang sa inyo. Deserve ninyo sumikat, guys. Alam ko may mga nakikinig sa akin na aspiring rapper, galingan ninyo. Mag-release kayo weekly. Every 2 weeks, mag-release kayo ng kanta. Mag-music video pa kayo. Kasi deserve ninyo yun, guys. Isipin ninyo kung bawat artist ng Pilipinas 1 million subscriber. Ang yaman ng bawat artist sa Pilipinas, guys. Kaso nga lang, ang mga Pilipino ang pinakamadamot sa suporta. So, suportahan nila yung mga tao na foreigner, nakapagtagalog lang ng konti, o kaya naman, hindi nila, kahit magaling, hindi sila magagalingan kasi may paborito na sila, meron na silang personal bias. Guys, ako, pag may magaling na ibang artist, okay sa akin eh. Na-appreciate ko talaga, guys. Diba? Tuloy natin. Ang ina, ultimo nga roots na ito, fraud na kung susumahin. Hip-hop na naging metal, tas naging hip-hop ulit dahil baduy na daw yung musika. So ang ending nito, sack savior ka pa ng industriya. Tinis mo yung XB, 3GS, lahat ng MC hindi mo trip ang atake. Kung sino pa yung madalas magarahe, siya pa yung maraming sinasabi. Pues kung totoong nag-ambag ka at sincere yung hangad mo na tong eksena o mabante, alam mo ding hindi mag-e-evolve tong putang inang sina to para pumabor lang sa mga gusto mo mangyari. Diba? Ilan magandang performance mo, iho. Sige, ilatag mo dito. Nang makita nilang hanggang ngayon, di mo pa rin nalalagpasan yung ginawa mo sa zero. Kaya wala kang karapatang umastang relevant kung sumasandal ka lang sa mga nakaraan mong karangalan. Wala kang karapatang humingi ng luni, hindi mo siya deserve na makalaban. Bars. Ang ganda ng pinapakita ni Pistolero. Kumbaga, itong rounds ni Pistolero, hindi lang siya basta importante, pero pangmulat din talaga ng utak ni Sac Maestro. Eh. Kasi yung sinasabi niya rito, may katotohanan din talaga, guys. Kasi kailangan mo talagang galingan. Kasi parang feeling ko kasi hindi siniseryoso ni Sac Maestro yung laban niya palagi eh. Unless ang kalaban niya parang deserve lang, parang ganon. Kasi kung ako yan, guys, ituturing kong parang trabaho talaga yan. Na kailangan kong seryosohin araw-araw. Kailangan kong ibigay lahat. Si Eminem nga, parang trabaho yung yung musika niya. Pumupunta siya sa studio ng alas
alas 9 ng umaga. O alas 7 yata, no, alas 8. Tapos uuwi siya ng 5. May lunch break pa sila. Ganyan yan, guys. Panoorin niyo yung interview ni Akon. Dati pa yun eh. Sinasabi niya, oh, I'll see you at 7 a.m. O kaya 8 a.m. Tinuturing ni Eminem yung musika bilang isang trabaho talaga. Pumupunta siya sa studio, nakikinig siya, doon siya nag-aaksaya siya ng panahon, nakikinig siya doon. Gumagawa ng music, gumagawa ng beat, nagsusulat. Kasi composer din si Eminem, nagsusulat din siya para sa ibang artist. Ghostwriter din kasi siya. Tuloy natin. Hindi ka old god, hindi ka legend. Buong tapang ko yung ipagsisigawan. You're nothing but a flip-top veteran na may iilang classic na laban. At para magutom ka, yan yung dapat mong malaman. Sa tingin ko, nakuha na ni Pistolero yun, guys. 1 and 2. Yung third round, bonus na lang yun. Even though, alam niyo naman, guys, di ba, na kuha na ni Pistolero, pero, I mean, pag 1 and 2, panalo ka na. Ano na rin yun, unanimous na rin yun, guys. Tuloy natin. Hindi ko lang nagugustuhan yung pagtingin-tingin ni Pistolero kay Phoebus at kaya kay Don Pao. Every time na nag-spit siya ng line, kasi pakiramdam ko, nanghihingi siya ng validation eh. Focus ka lang doon sa kalaban mo talaga. Hindi mo na kailangan humingi ng validation kay Phoebus o kay Don Pao. Nakikita naman nila eh. Basta mag-focus. Kasi mapapansin yun dito, guys eh. Pistol, mapapansin yun. So, kailangan focus ka sa kalaban mo. Pangil sa pangil, Davao City, ang mananalo dito ay magkakamit ng 30,000 pesos bonus. Ang panalo, 5-0. So, ibig sabihin, may talent fee na sila, may bonus pa sila pag nanalo sila. Naglaban na sila sa talent fee, may talent fee sila pag nagsampa sila sa stage, may bonus pa sila. Napaka-bait naman ni Phoebus, puta. Gusto kong makapanood talaga ng live. Pag uwi ko ng Pilipinas, siguro manonood ako ng live ng Pangil sa Pangal. Regardless kung nasa Cebu, Davao. Mura lang naman ticket eh. Tuloy natin. Pistolero! Bago ka na! Gago! Maraming shoutout sa Papa Ken's Clothing, Crown Manila, Saint Clothing, Silence. Maraming salamat sa inyo lahat. All is well. Tsaka malaking shoutout kay Sa kung ano man yung sinabi ko, pre. Ang ina, tutusin, ayoko na sabihin yun. Ang buting tao na ito sa akin. Nawala ako! Sorry din, Saka, kasi hopefully mabawi mo lang. I'm pretty sure. Hopefully maging ano rin yan, wake up call sa'yo, Saka. I'm not taking anything away from you, Saka. You're a really good artist. At Pistolero is one of my favorite now. Hindi yan mawawala sa top 5 ko si Pistol. Ever since napanood ko siya sa laban nila ni ano. Husay din talaga. Ganun pa man, guys, kung nagustuhan niyo yung reaction video, sorry, dumalda na naman ako, guys. Mag-comment kayo, guys. Alam ko na disappoint din kayo, sigurado naman. Parang maboboring din kayo kahit sa reaction ko maboboring kayo kasi parang at least dumaldal ako, guys. Siguro naman natumbasan ko yung pagchuchok na Sak Maestro ng kadaldalan ko, 'di ba? May naibahagi man ako kahit konti. Kung sakali man meron, edi ba? Ganun pa man, guys, comment lang kayo, i-like ninyo, guys, at maraming salamat kay Phoebus sa Pangil sa Pangil palagi. You know, kahapon nakapag-react pa tayo eh. Ngayon nakapag-react na naman. Ganun pa man, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Bro Pro. Ingat kayo lahat dyan. Peace out. See you guys sa susunod na video.